At isa pa mainit na issue ngayon, Senator Risa, ang Pax Silica. Ayan, ano ba ito? Advantages nga ba o mas marami ang disadvantage nito sa atin? Kasi mag-generate doon ng maraming income at baka daw mahaganda sa ating ekonomiya, Senator Ma'am. Ano ang pananaw nyo rito? Well, yun yung gusto po nating matiyak na hindi lang po ito mga press release, hindi lang po ito hype. Ano ba talaga ang ipinapangako at siguradong ide-deliver ng Pax Silica sa ating mga kababayan? Sa usapin nga ng kita sa ating ekonomiya, sa usapin ng totoong mga desenteng trabaho sa ating mga kababayan at dapat simula pa lang Lacaideo, siguradong nasa kamay pa rin ng Pilipinas, ng gobyerno natin, ang jurisdiction dyan sa Pax Silica, sa area niyan at sa mga enterprises na gagawin dyan. And speaking of enterprises, ano ba talaga? Data center ba? Manufacturing hub ba sa mga microchips at sa mga semiconductors at semiconductor parts? Ito ba ay makakatulong talaga sa pagsulong ng mga industriya dito sa Pilipinas? Sa usapin ng ating binubuong industrial policy, swak ba doon ang Pax Silica o mali ba? At sa usapin ng ating kapaligiran, no, kalikasan at yung mga taong nakatira doon sa mga ecosystem na yan, yung ating mga magsasaka, yung ating mga katutubong Filipino, masisigurado pa rin ba yung security of abode nila doon sa mga lugar na yan? So itong lahat ay gusto pong silipin at tiyakin na kung ano yung totoong pangako at o panganib sa Pax Silica. Para yung pangako, maklinch po natin yan para sa ating ekonomiya at ating mga kababayan. At kung may mapatunayan kami sa aming inquiry na mga panganib, mapigilan o maiwasan o mabawasan po natin iyan.